أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة القصص آية 5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوما واحدا لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من ولدي اسمه اسمي. فقال سلمان عليه السلام فقال سلمان رضي الله تعالى عليه: يا رسول الله، من أي ولدك هو؟ قال: من ولدي هذا، وضرب بيده على كتف الحسين عليه السلام. Mga kapatid sa Islam, ang topic natin ngayon ay tungkol sa the last savior ng sangkatauhan, o sabihin natin ang pinakalas na successor o sugo ng Rasulullah. Yan ang tinatawag natin na siya ay pang-12 na pamilya ng Ahlul Bayt sa genealogy ng Imam Hussein alayhi salam. Ang pangalan niya ay, huwag ninyong kalimutan kasi mamaya mayroong araw na halimbawa mamatay tayo na wala tayong, hindi natin nalalaman ang pangalan niya. Ang kamatayan natin ay parang yung mga tao walang pinag-aralan. So huwag ninyong kalimutan, isulat ang pangalan ng 12 imam. Yung 12 imam na to ay pamilya ng Rasulullah galing sa Imam Hussein alayhis salam. Ang pangalan niya ay Al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Iulitin ko, ang pangalan niya Imam Muhammad ibn al-Hasan, Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu syarif, wa ja'alana wa iyyakum min asya'ihi wa ansarih. Itong 12 imam na ito, o kaya Imam Mahdi, kung baga siya ay pinakalas na successor o kaya sugo ng Rasulullah. Kasi ang Rasul sallallahu alaihi wa sallam, merong siyang 12 successor. Ang isa ay Imam Ali ibn al-Hasan, Imam Ali ibn Abi Talib alayhis salam. Ang pangalawa ay anak niya, Imam Hasan ibn Ali. Imam Hasan ibn Ali ang pangalawang imam. Ang pangatlong imam ay Imam Hussein ibn Ali, yung nasahid na sa Karbala, Iraq.
Ang pang-apat ay Imam Ali ibn al-Husayn Zainal Abidin. Imam Ali ibn al-Husayn Zainal Abidin, anak ng Imam Hussein. Sa history, yung pamilya ng Imam Zainal Abidin nakapunta doon sa Pilipinas. Sa history. Yan ang pang-apat. Ang panglima, Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir. Bakit siya pinangalan na al-Baqir? Dahil sa panahon niya lumuwag ang ilm. Kad bakara al-ilm, kad tafajjara al-ulum fi zamanihi. Lumakas at lumuwag, nag-progress ang ilmo, knowledge sa panahon niya dahil maluwag na rin hindi na masyadong malakas at matatag ang government ng Muawiyah. So parang napabayaan sila na mag-spread ng fiqhi o kaya kaalaman ng Islam. Kaya nga pinangalan siya Imam Muhammad al-Baqir o Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir. Yan ang panglima. Ang pang-anim ay Imam Ja'far. Ang pang-anim ay Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq. Yan din, sabi nila, doon sa Pilipinas, especially sa Sulu, alam nila ang history from Imam Ali up to Imam Ja'far as-Sadiq, pang-anim. Ang pang-pito ay Imam Musa ibn Ja'far al-Kadhim. Imam Musa ibn Ja'far al-Kadhim, nasyahid siya sa loob ng kulungan. Masya Allah. Yung kulungan na kinulong siya ng Abbasiyun ay parang hindi kahit tumayo hindi siya makakatayo dahil maliit talaga. Doon siya nasahid sa loob ng kulungan dahil sa pagprotect lang ng Islam. Iyan ang pangpito na shahid. Pangpito. Pangwalo, ang pangwalo, Imam Ali ibn Musa, anak ng Imam Musa, Imam Ali ibn Musa ar-Ridha. Nandiyan matatagpuan natin sa Iran, sa Mashhad. Pinupuntahan ng mga kapatid nating Kuwaitiyin. At lahat ng dunya, galing sa Europe, galing sa Amerika, sa Africa, galing sa Philippines, pumupunta doon sa Iran, sa Mashhad, para lang makita ang kubur o kaya shrine niya. Kasi sabi ng Rasulullah, kung sino man ang nakabisita sa amin, na wapat na kami o namatay na kami, na shahid na kami, para ring nakabisita sila sa panahon ng kami ay nabubuhay pa. Yon. At saka sabi ng Rasulullah, kung sino man ang makabisita sa Iran, sa Hazrat Ma'suma, yung kapatid ng Imam Ridha, number 8 Imam, kapatid ng Imam Ali ibn Musa ar-Ridha, nandyan sa Qom. Sino mang makabisita doon sa kanya at alam niya kung sino yan, arifan bihaqqiha, alam niya ang right at saka alam niya kung sino ang Hazrat Ma'suma, wajabat lahul jannah, mawajib o maoblige sa kanya ang sulga. Ibig sabihin, makakapasok siya sa sulga, insyaallah. Yun ang pangwalo. Ang pangsiyam, Imam Muhammad ibn Ali at-Taqi. Imam Muhammad ibn Ali ang pangsiyam, nandito sa Iraq, matatagpuan yan sa Iraq. Hindi tayo pwedeng punta roon. Kasi yung passport ko, ano yan? Naka-chop. Na meron doon na hindi pwede. Ghayru salihin lisafar ila Iraq. Kasi natatakot siguro na baka madamay tayo sa mga bombing na yan. Okay.
Yan ang pang-siyam. Pang-sampu, Imam Ali ibn Muhammad An-Naqi. Imam Ali ibn Muhammad An-Naqi ang pang-sampu. Ang 11 ay Imam Hasan ibn Ali Al-Askari. Nandyan sa Iraq din. Ang pang-12 na sugo o kaya successors ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yun ang sinasabi natin kanina. Ulitin ko insyaallah. Imam Muhammad ibn Ali, Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sarif. Itong nabanggit natin, hindi yan imagination ko o kaya imagination ng book o kaya imagination ng ninuman. Yan ay binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Rasulullah, min waladi 12 naqiba, galing sa mga anak ko 12 ang dami nila naqiba. Ibig sabihin ng naqiba, yung gaya ng 12 princess sa Bani Israel. Gaya ng 12 princess sa Bani Israel. Yung naniwala sa Nabiullah Isa, sa Prophet Isa, meron silang 12 na hawariyun, 12 din. Kasi ang lahat ng propeta na sugo ng Allah Ta'ala ay meron silang 12 na yung matapat na supporters at saka ansar. So, itong Rasulullah, ang sekreto na ulitin natin, ang sekreto bakit siya ang pinakalas na sugo ng Allah Ta'ala, dahil meron na siyang successor, na yung successor na yun, yung mga sugo ng Rasulullah na yun, yung ipinagkaroon na niya inihabilin na niya sa 12 imam na yan, ang Islam, ang pagprotect ng Islam. So alam niya kung yung pamilya na yan, nasabi natin last time na sila ang Idlul Quran. Sila ang Idlul Quran. Gaya rin kapareho sila ng Quran. Ang Quran hindi lang siya nagsasalita, pero ang magpasalita sa kanya yung successors na yun. Yun ang mga 12 imams na kapalit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero huwag ninyong iisipin na itong 12 na yun, minsan magkasabay sila. Hindi. Every generation, kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah ta'ala, likulli qaumin hadin. Huwag ninyong kalimutan. Ang every generation, ang bawat generation, ay mayroong sugo na pinapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala para maging guide, maging patnubay ng mga tao sa panahon na yan. So, dahil doon, in every generation, sa generation sa generation ng Rasulullah, meron ding siyang 12. So, ang lahat ng yun namamatay o kaya nasa shahid o bumabalik sa kanilang pinanggalingan. Nang bumalik naman, kung bumalik na sila sa kanilang pinanggalingan, papalit na naman ang isang imam para continuous ang guidance sa mga tao. So, dahil doon, binanggit niya ng Rasulullah, sabi niya, ang successor ko 12 naqiba, nujaba. Ibig sabihin ng nujaba, mga sinless sila. Hindi sila nakagawa ng kasalanan. Hindi sila nag-iisip ng kasalanan. At hindi sila nagkakamali. Dahil isa yun sa mga syarat o kaya condition na pwedeng siya maging model. Kasi hindi pwedeng maging model ang taong nagkakamali. Makalimutin. Gumagawa ng kasalanan. At hindi marunong. Hindi yung pwede maging uswatun hasana. Maging model. So, nujaba, muhaddathun. Sila ay
mga nagririwayat, nagbibigay sila ng mga hadith. Sila ang nagpaluluwag, sila ang nag-interpret ng mga hadith galing sa Rasulullah at sa mga galing sa mga imam na nauna sa kanila. Kung halimbawa mayroon mang nangyari sa panahon niya, hindi nangyari sa nauna sa kanya, siya ang nag-interpret ng na yon, nag-interpret ng hadith na yon, based on his knowledge sa Quran. Kaya nga, sabi ng Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kami ang nagbigay o kaya nagpababa o kaya nagpadala ng Quran, at kami rin ang mag-protect sa kanya. Ang protection, ang pag-protect ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, it is through the successor of Prophet Muhammad. Hindi pupunta rito, bababa ang Allah Ta'ala, kundi yung mga taong napili ng Rasulullah na kagaya niya, na nasabi na natin noon. Muhaddathun at mupahimun. Marunong pakih sila. Ibig sabihin, marunong sila sa hukom. Expert sila sa pag-interpret ng hukom. Mga laws. Awaluhum Ali, ang mauna sa kanila na successor na yan, sino? Ang Imam Ali alayhi salam. First Imam. Wa akhiruhum al-Qa'im. Ang pinakahuli sa kanila na yan, sa 12 na yan, ang nauna ay Imam Ali. Ibig sabihin, mayroon pang 11. Ang pinakalas, ibig sabihin nun, ang pinaka-12, number 12 is Al-Qa'im. Al-Qa'imu bil-haq. Ang pinakahuli ay ang pangalan niya ay Qa'im. Ibig sabihin ng Qa'im, ipapatayo niya ang Islamic government. Yan ay i-establish niya ang Islamic government. Iisa lang ang leader sa buong mundo, at ang government, ang laws ay iisa din. Yun ang laws ng Quranul Karim. Yun ang laws ng Allah. Yun ang i-establish ng Imamuz Zaman. Pero sabi niya, kailan yan i-establish niya? Kailan niya ipapatayo ang sinasabi ng, kung sa Christian, itong the belief of the establishment of the divine government, yung paniniwala na magkakaroon ng divine government in the future, hindi yan paniniwala lang natin ng mga Muslim, hindi. Paniniwala yan ng mga Kristiyano. Meron silang paniniwala, sa bandang huli sabi niya, kahit mapuno man ng injustices, corruption dito sa dunya, iisang araw, hinahintay nila na darating ang Savior. Yung sugo na yun, at siya ang mag-save sa lahat. Aalisin niya ang corruption na yun at ang kaguluhan na nangyari sa mundo. Yun ang belief nila. Pero ang belief nila ay Jesus Christ. Of which, inshallah mamaya, banggitin ko yun. Kasi pagbaba ng Imamuz Zaman, ng 12 Imam, bababa din ang Nabiullah Isa. Kasi hindi siya namatay. He was, ascended by Allah na kinuha sa taas para masave sa yung gustong pumatay sa kanila na Yahudi. Kaya nga sinabi ng Nabi Isa, ele lima sabakhtani. O God, bakit mo ako pinabayaan? Iligtas mo ako sa mga masasamang taon nito. Sa next week, ang pag-uusapan natin, Bible at saka Quran, insyaAllah. So, kailan itatayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng Imamuz Zaman, ng 12 Imam, ang ang divine government na ito. Na sa paniniwala natin, meron talaga. Sa Muslim, meron talaga. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, sa Suratul Sajda, sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, number 7, Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpadala ng sugo niya.
Itong sugo niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalang-dala niya, he is guided kasi propeta siya, dinil haq. At meron siyang dala, siyang nagdala ng ng religion na yon. Yung religion na yon, yun ang totoong religion, nagkompleto sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ring ibinalita ng Prophet Isa sa panahon niya. Kasi sabi sa last life ng Nabi Isa, sinabi niya na maghintay kayo ng last comforter, yung last sugo, na siya ang magkukumpleto ng din ng Diyos, at ang pangalan niya ay Ahmad. Ang pangalan niya ay Ahmad. So ang pangalan ng Ahmad, yun na rin ang Muhammad. Sa taas ng langit, ang pangalan ng Ahmad, dito sa baba ay Muhammad. Ang meaning niyon ay pareho din, the praised one. The praised one. So, Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Yung din na dala ng Prophet Muhammad ay mai-spread sa lahat ng dunya, sa lahat ng sanlibutan. So, yan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailan yun mangyari? Sa panahon ng Prophet Muhammad, ang in-establish niya, ang kinumpleto niya ay system. Before na nangyari doon sa Makkatul Mukarramah, ang 13 years sa pag-propagate, pagdating niya sa Madina, 10 years na-establish ng Islamic government with one system, with a complete system. Yung system na yun na rin ang sistema na protektado ng ngayon, dinadalhin ng at itatayo ng Imam Mahdi in the future, inshallah, with his coming reappearance. So, sabi ng Rasulullah, sabi niya, Akhirul al-Mahdi bil haq. Ang last, yung sugo ng Rasulullah, yung pang-12 na yon ay al-Imam al-Mahdi. Itatayo niya ang truth, ang reality ng Islam. Tapos, yamlauha adlan. Yamlauha adlan, sabi niya, pupunuin niya ang sanlibutan ng justice. Pupunuin niya ang sanlibutan ng justice. Ibig sabihin noon, before na mag-reappear siya, before siya lalabas at magpakita sa tao at itatayo niya itong one government, ang dunya natin ay punong-puno na ng corruption. Punong-puno na ng kaguluhan. Okay. Tingnan daw ninyo ang ngayon. Tingnan daw natin ang nangyari sa atin ngayon. Is it na as if lahat tayo ay itong new world order ngayon, itong economic blackout in the world now, no? Itong nangyari ngayon, para ang lahat ay naguguluhan, lahat ay punta dito, punta doon, no? Isa na yan, introduction na yan sa paglabas ng Imamul Zaman, inshallah. Yamla'uhu adlan kama muliat jawra. Pupunuin ng Imam Mahdi ang sanlibutan ng justice. At kama muliat jawra, gaya ng pagpuno ngayon ng corruption at saka injustices sa dunya. Justices sa dunya. So, yan makikita natin sa book Al-Kafi, volume 1, page 534. So, dahil doon sinabi niya, mapupuno muna ang dunya ng injustices at corruption, pasad at magulo. Parang kung halimbawa kung lalakad ka, kung maglalakad ka na nag-iisa, wala kang safety. Para kang natatakot, palagi kang natatakot kasi hindi mo alam kung sino ang pupunta sa iyo at gagawa ng kasamaan. Gaya ngayon sa Pilipinas, di ba? Kung nagti-text ka sa daan, ginaganyan mo ang text mo, makikita mo pati yung kamay mo mawawala. Doon sa Zamboanga or sa Mindanao, hindi ka makapunta sa halimbawa nag-iisa. Mismo doon sa Zamboanga mismo, sa loob mismo ng military, malapit sa markets o kaya sa center ng military nagkakaroon ng kidnapping.
Every now and then, walang security. Kahit nandoon ang military, makikita mo maraming namamatay. Binabaril sa tabi ng mga military. At hindi nahuhuli ang namaril, ang may kasalanan. Ano ang nahuhuli? Yung patay. So, wala kang you never have security at all. Hindi kagaya ng mga ninuno natin noon, hangin pa tayo, no? Hangin pa tayo, wala pa tayo. Yung halimbawa, doon sa Sulu, yung isang kapatid nandito sa isang bundok, ang kapatid niya nandoon sa kabila. Kung halimbawa, mamimingwit sila ng isda, makakuha sila ng dalawa, ibibigay niya yung isa, yung kalahati, kung minsan, ibibigay niya sa kapatid na nandoon sa kabilang bundok. Maglakad lang, walang nangyayari. O kahit sabihin, ika nga, matutulog ka sa daan, walang nang mangyari sa'yo. Pero ngayon, ganun pa rin ba? Ganun pa rin ba ngayon na kung matutulog ka sa daan, anong mangyayari kayo mo? Bukas, wala ka ng paa. Wala ka ng kamay. Kasi hindi ka na talaga makakatagpo ng security. Walang security diyan ngayon sa Pilipinas. So, sabi niya, kung nangyari ingan ngayon, wa alaikumussalam. Kung nangyari ingan ngayon, di mo na mangyayari pa. Di mo na magiging lalakas pa at mangyari pa na marami pang kaguluhan mangyari. So, sabi ng Rasulullah, kung mangyari na yan, dapat marami ang duaan natin. Palabasin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang savior, ang isang imam, na siya ang magpupuno at ililibing niya lahat ang masasamang tao. Aalisin niya ang masasama, pupunin niya ng justice at saka kaligayahan, kalawalhatian ang society natin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pero kailan yun? Kasi dito sa Quran na binanggit natin kanina, binasa natin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Qasas, ayat number 5, Suratul Qasas, verse 5, sabi ng Allah, وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. Gustong-gusto talaga namin na tulungan yung mga taong na na-oppress sa ibabaw ng mundo. Na-oppress. Mustad'afun. The oppressed. Yung na-oppress dito sa ibabaw ng mundo. At gagawin namin sila, وَنَجْعَلَهُمْ a'immatan. At gagawin namin silang mga leaders. Gagawin namin silang leaders. O kaya, guide. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. At gagawin din namin yung mga mustad'afun na yan, yung mga oppressed na yan, ay warithin, inheritors ng dunya, itong earth. Meaning to say, sila ang magiging, guardian ng dunya. Sila ang sila ang mag-guard, magsisecure ng ating mundo. Kaya nga, i-establish nila, ibabalik nila ang kaluwalhatian, ang peace and security in the society. Gaya ng pagpuno ng corruption at kasamaan dito sa mundo natin ngayon, gaya ng nasasaksihan natin sa ating bansa ngayon o kahit saan man sa dunya. Pero kailan ito mangyayari? Kailan ito mangyayari? Ang problema ngayon, kailan nga yan mangyayari? Mangyari yan kasi sinabi talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ipangako talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanina sinabi niya, gustong-gusto namin. Walang pangako. Pero dito sa ayat na pangalawa, banggitin natin ngayon, yung sa Suratun Nur, sa ayat 55, yung sa Suratun Nur na ayat 55, dito maliwanag na nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala na i-establish nila
o ipapatayo talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang divine justice na siyang paniwala din ng mga Kristiyano. Na siyang paniwala din ng mga Kristiyano na darating ang isang araw, maalis ang corruption at kasamaan dito sa mundong ito. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nur ayat what's this? 55. Sa suratul Nur ayat 55. Suratul Nur verse 55. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati. Sabi niya, ipapangako ko sa mga sila na amano. Kanina sinabi niya, nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu. Tutulungan namin ang mga taong na-oppress. Kahit sinong na-oppress. Muslim man, Christian man, sino mang sa mga tao na na-oppress, na nasa kilaang katotohanan, ay tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ngayon maliwanag na ito pinangako niya talaga sa suratul Nur. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, ipinapangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo na kayo mga mga believers, na mga followers ng divine justice, mga followers ng yung tunay na religion, which is Islam. Ipinapangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga believer na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang Allah ay iisa lang. At saka wa'amilus salihat, at pinapangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga yung gumagawa ng kabutihan. Gumagawa ng kabutihan dito sa dunya na ito. Anong pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, la yastakhlifannahum fil ard. La yastakhlifannahum fil ard. Meron doon L o kaya lam, la. Hindi la, hindi. Pero lamut ta'kid, katiyakan. Ibig sabihin doon, la yastakhlifannahum. Katiyakan, sigurado, for sure. Katiyakan na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Yung sa kanila sino? Yung mga sila real mu'min, real bar-iman, real believer, real na naniniwala. Yung paniwala nila sa Allah at sa Rasulullah, lam yartabu. Hindi sila talaga nag-aalinlangan. Kung ano man ang sinabi ng Rasulullah, ay hindi yun galing sa kanyang, hindi sa kanyang, sa kanya. Yun ay kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yung kung ano man ang sasabihin ng Allah, ng Rasulullah, gaya ng kanina sabi niya, ang successor ko ay 12. Dapat sumunod kayo sa kanila at isang araw kung magbalik na kayo dito sa akin, tatanungin ko kayo kung anong ginawa ninyo sa Ahlul Bait ko. Kung anong ginawa ninyo sa Ahlul Bait ko. Kung meron kayong ginawa na hindi ko kagustuhan, hindi kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaya na ginawa ng mga silang Muslim na una, na sinampal nila ang Hazrat Fatimatul Zahra. At inalis nila, inislaughter na ang Imam Hussein at saka yung 72 followers at relatives ng Rasulullah sa Karbala, Iraq. Alam ba ninyo? Papatawarin ba yun ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi nga ng Rasulullah, sabi niya, yung mga Ahlul Bait ko yan, dugo ko, lahmi, at saka flesh galing sa akin yan. Bahjatu qalbi. Sila ang yung pinakamamahal ko. Pinakamamahal ko. La analahumullah safa'ati. Hindi nila makukuha ang aking intercession sa Day of Judgment. Hindi ko sila tutulungan kung meron silang gagawin sa Ahlul Bait ko. Maniwala sila sa sugo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, thumma lam yartabu. Hindi sila mag-aalinlangan
Sa sinabi ng Rasulullah, 12 imams, yan ang tunay na Quran. Quranun natik. Quran na nagsasalita dahil sila ang nakakaalam ng reality ng Quranul Karim. La yamassuhu illa al-mutahharun. Walang nakakaalam ng tunay na meaning, sekreto ng Quran, except yung mga taong walang kasalanan, sinless, infallible. At iyon ay walang iba, kundi ang Ahlul Bayt. Sa Suratul Ahzab, ayat verse 33. 33, makikita ninyo ang Ahlul Bayt. Yan ang sinasabi ng Rasulullah. Yan ang mga sugo ko o kaya successor ko after me. Dahil sila ang mag-interpret ng Quran, itatama nila sa situation sa panahon na yan. So ngayon sa situation na ngayon natin, sa panahon natin ay walang imam kundi ang sino? Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi, the 12th imam, siya ang pupuno ng justice at kaligayahan ng mga tao at ibabalik niya ang security sa society natin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ang promise ng Allah Ta'ala na yun ay final. Hindi na yun maalis. La yastakhlifannahum. Ipagkakaloob ko sa kanila ang ipagkakaloob ko sa kanila ang paghahalili o ang pamahalaan, government. Paghalili, ang pagkontrol, ang government, gobyerno, at ano pa? Kamastakhlapal ladina min qablihim. Gaya ng ipinagkaloob ko sa mga tao na nauna sa kanila. Itong ayat na ito very wide. Guide ito sa lahat. Hindi lang sa panahon ng Bani Israel. Hindi lang ito sa panahon ng Bani Israel. Sa lahat ang Quran, ang Quran ay pwede nating gamitin. At sa kasabi ng Allah, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadahum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katiyakan din, sigurado din. Kanina, la yastakhlifannahum. Meron ding la. Ngayon, meron ding la yumakkinanna lahum. Katiyakan, itatayo ko din, itatayo ko din ang religion sa loob nito. Ang religion ng Islam. Itatayo ko din ang religion na ipinagkaloob ko sa kanila, which is Islam. Yani, kung maitayo ng mga sugo ng Rasulullah ang justices o kaya gobyerno sa dito sa lupa, yung pagkontrol ng lahat ng opisina, management, at saka ang leaders sa society ay ipagkakaloob din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanino? Hindi yung politician, hindi yung attorney. Hindi. Ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ulama. Sa mga yung marurunong. Ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga marurunong. At ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Imam Mahdi. Ajjalallahu ta'ala farajahu sarif. At ano pa? Wala yumakkinan lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Sinabi natin kanina, kung mangyari man ang society natin ay punong-puno na ng kaguluhan, punong-puno na ng kasamahan, punong-puno na ng injustices at saka corruption. Mangyari na yun, Obvious, nangyari ba ngayon o hindi? Nasa natin? We are now on the process. Nasa daan na, no? O ngayon, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Promise yan sa atin. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ipapaalis ko, kung maitayo ng gobyerno na yon, ipapaalis ko sa kanila ang corruption na yon. At mapapalitan yan ng security. Peace and security
and equality in the society. Yan ang promise ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, la yusrikuna bi syai'a. Ang bawat tao, lahat dito sa mundo, sa sangkalibutan, ay wala nang magsasamba sa idols, wala. They will all follow the truth. Yan. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kung meron pa man, kasi lalabas, mag-reappear naman ang imam. Siya na mismo ang mag-explain. So wala na itong ikhtilaf. Kahit sa mga ulama, wala na itong, sabihin natin, Shia, wala na itong Sunni, wala na. Kasi nandiyan na ang leader, nandiyan na ang sugo. Wala nang makapagsasabi na ako ang marunong, wala. Wala. Sa panahon na yan. Kasi kung lalabas ang Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajah sarif, meron siyang 313 na mga ulama, mga marunong lahat, at mga saint, awliya. 313 ang dami nila kagaya ng first encounter ng Rasulullah sa Badar. Yung fighting ng Rasulullah, first encounter sa Islam, sa history, ay yung first sa Badar. Ang dami ng Muslim doon ay 313. Ngayon, kung lalabas ang Imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajah sarif, kung maglabas siya, ilan ang sundalo niya? Ang followers na companion niya is 313 din. At yung 313 na yon ay hindi sa isang lugar lang. Representative yun ng lahat ng sangkalibutan. Lahat ng countries sa in the world, meron siyang representative. At yung representative na yun ang leader sa na yan, sa country na yan, sa lugar na yan. At kung leader ang representative doon, ibig sabihin mayroon din siya mga kasamahan sa kanyang sa kanyang country, sa kanyang lugar. Sabi niya, mayroon riwayat na every country at least mayroon siyang 10,000 followers aside from the leaders. Sa Philippines mayroon na tayong 20,000. Alhamdulillah. Mayroon na tayong 20,000 ngayon. Inshallah. So, parang at mayroon pa doon sinabi, mayroong representative ng Pilipinas, mayroon 2. Inshallah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mayroon akong kitab nandoon sa bahay, sa Zamboanga. 2 volume, matatagpuan doon. Mayroong representative ang Pilipinas, 2. Paglabas, mag-reappear ng Imam Mahdi sa Makkatul Mukarramah, sa Maghrib ng Jum'ah. Maghrib. Halimbawa bukas Friday, no? Ngayong gabi, ngayong Maghrib. Paglabas ng imam, magiging siya ang imam sa Makkatul Mukarramah. Sa loob mismo ng Ka'batullah. Lalabas 'yon. Bababa din mag-permit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Nabiullah Isa, bababa ang Nabiullah Isa. Pagbaba ng Nabiullah Isa alayhi salam, sabi ng Imam Mahdi, ikaw ngayon ang mag-imam kasi nabi ka. Hindi ako nabi. Imam lang ako. Sabi ng Nabi Isa, hindi. Nabi ako noon sa panahon ko. Pero ngayon, responsibility mo yan. Ikaw ang mag-imam, ako ang ngayon ang ma'mum. Pagkatapos noon, tatawag ang Imam Mahdi doon sa Makkatul Mukarramah, tatawagin niya ang mga real followers niya. Noon, darating ang 313 companion ng imam papunta sa Makkatul Mukarramah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. So yun ang sinabi ng riwayat sa mga kitab, marami tayong matatagpuan. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung wala pang maniniwala na tao, after na nandiyan ng imam, na siya na mismo ang nag-explain ng reality ng Quran,
that is the time na pwede mong siya sabihin na hindi siya talaga Muslim. Hindi talaga siya Muslim. So, yung promise na yun, yung pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan na sa mga taong yung real followers talaga o real believers ng Islam. O kaya, yung nasa loob niya ay walang pag-alinlangan. Walang pag-alinlangan. Hindi. Halimbawa kung minsan nagsambayang magdarasal, kung minsan naman hindi. Kung minsan naudzubillah, na gumagawa pa ng kasamaan. Tapos magsasabi, astagfirullah. Ya Allah, patawarin mo ako. Bukas makalawa, mga 1 month, doon na naman, gumagawa na naman ng kasalanan. Hindi yung ganun yun. Hindi ganun. So, itong kasalanan na ginagawa natin, ito ang nagpapahirap sa Imam Zaman, actually. Hindi siya nagre-reappeal kaagad, o kaya hindi natin makikita siya ngayon dahil sa dami ng ating kasalanan. Dahil sa dami ng ating kasalanan. Nobody can claim that he is already a follower of Ahlul Bayt, na Shia na siya. Shia. Pero, sabi ng Imam Ja'far as-Sadiq, sabi niya, yung Shia na tunay na Shia, kung gusto mong alamin na Shia ka na ba o hindi, ganito. Halimbawa, in your community, sa community mo, sa lugar mo, kung halimbawa mayroong tao doon na nakatira na 10,000, no? Yung 10,000 na yun, yung 10,000 na yun, dapat ikaw talaga ang pinaka-pious person. Ikaw talaga ang mas masunurin. Ikaw ang pinaka-mabuting tao sa loob ng community na yan. Kung mayroon pang isang tao na mas mabuti sa iyo, may kagandang loob kaysa sa iyo, at pinaka-pious pa siya kaysa sa iyo, na ikaw nagsasabi na Shia ka ng Ahlul Bayt, pero masama ang ugali mo, at kung minsan hindi ka nagdarasal, yung palaboy-laboy kung minsan, or negligent kung minsan, huwag mo nang sabihin na ikaw Shia. Hindi ka Shia. You need to improve, you need to purify yourself. So yung kasalanan yun ang magiging dahilan na ikakatagal ng paglabas ng Imam Az-Zaman alayhi assalam, insyaallah subhanahu wa ta'ala. So sa panahon na, kasi sinabi natin kanina, no, yung mangyari ang pag-reform ng society, yung promise ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-reform ng society na yon, at pagpapatayo niya ng gobyerno ng isang leader lang. Nasabi natin kanina, yung promise na yon sa mga mu'min. So, kung mu'min ka o kaya naniniwala ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang dapat gagawin mo sa panahon ng Ghaibatul Kubra? Sa panahon na wala ang imam, kasi sinabi ng Imam Ali alayhi salam, first imam ng Ahlul Bayt, sabi niya, an Amirul Mu'minin alayhi salam, sabi niya, lil qa'imi minna ghaibatun. Sabi niya, mangyari sa 12 imams, 12 imams na yan, meron siyang ghaiba. Yung ghaiba, ibig sabihin, mag-reappear siya sa atin, mawawala siya sa atin. Hindi natin makikita. So, meron man siya ghaibatan. Yung pangunahing ghaiba na wala siya sa atin, 70 years lang, or 73 years. Ang pangalawang ghaiba, sa panahon na yun, meron siyang 4 na representative. Yung representative na yun lang ang pwedeng makakonect sa mga tao, sa mga followers niya. Kasi nagtatago ng Imam Zaman dahil papatayin siya ng mga sultanate at that time. Papatayin siya. So, meron lang 4 na nuwab, o kaya sufara, o kaya sabihin natin representative niya, na naging sugo niya sa mga tao.
So, up to 73 years, nang mamatay lahat ang apat na yun, mamamatay lahat, so, wala nang representative. Nag-start doon ang Ghaibatul Kubra. Yung matagal na, hindi talaga siya. Hanggang ngayon, hindi pa siya lumalabas. So, sinabi ng Imam Ali alayhi salam, lil qaimi minna ghaibatun amaduha tawil. Sabi niya, matagal na matagal talaga siya. Ang time ng kanyang pagkawala ay matagal talaga. Gaano katagal ba yun? Kaanni bisyiati yajuluna jawlan ni'am fi ghaibatihi. Yung parang ang mga Shia sa panahon na yun ay parang yajuluna jawlan ni'am. Yung mga tao ay gustong-gusto na talaga nila na magkakaroon sila ng mga yung mga blessings galing sa Allah Ta'ala. Gustong-gusto na nila, bakit hindi pa lumabas ang imam? Para at least wala nang pukara, wala nang pulubi ngayon. Kasi sa panahon ng paglabas niya, pag-reappear niya, lalabas ang mga blessings galing sa taas at saka sa lupa. Walang maiiwan na yung pulubi, wala. Dahil Islamic government ang itatayo niya. Justice and equality in the society ang mangyayari. So sabi niya, ganoon. At sa katagalan, yung mga tao maghihingi sila sa Allah Ta'ala ng at saka sa imam ng yung tulong, wala naman dumarating. Gaya nga sinabi natin noon, yung tulong maghingi, kaya Allah bigyan ako ng pera, hindi ka naman nagsusumikap, hindi talaga mangyari sa iyo. Hindi, nakatapos ka na ng college, pero nandoon ka lang sa bahay, sabi na, kailan kaya ako makapera, kailan kaya ako makapagtrabaho. Hindi ka naman nagsisikap. Hindi, para kang luko, para tayong luko-luko kung ganon. Ala faman thabata minhum ala dinihi, walam yaqis qalbuhu lituli amadi ghaibatihi. Sabi niya, kung sino man sa mga Shia, yung mga nagsasabi na followers sila ng Ahlul Bayt, walam yaqis qalbahu, at saka yung kulob nila, yung puso nila ay hindi talaga yakis. Ibig sabihin, tumitigas. Nawawalan ng pag-asa. Hindi talaga nawawalan ng pag-asa. Lituli amadi ghaibati imamihi, dahil sa tagal ng pagkawala ng kanyang imam, sabi ng Imam alayhi salam, fahuwa ma'i fi darajati yawmal qiyamah. Yung manzila, yung position, yung tao na ganun ang akida niya, ang paniniwala niya, na hindi talaga siya nawawalan ng pag-asa dahil kahit anuman nangyari sa dunya, mayroong hopeful pa talaga siya na mangyari sa isang araw, darating ang Imamul Zaman na sasagip sa mga tao na nangailangan. Sabi ng Imam Ali alayhi salam, kasama ko siya sa Day of Judgment at makakapasok siya sa surga na magkasama kami. Inshallah ta'ala, sana ganun ang mangyari sa atin. Kasi kung minsan sabihin natin na kung minsan dumarating sa atin ang problema at saka naghingi tayo ng tulong sa Imamul Zaman, kung minsan wala naman nangyari, walang tumutulong sa atin. Sabihin natin na bakit ako pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun. So, yun ang isa sa sinabi ng Imam Ali. Ibig sabihin dun, yung pagkawala ng Imamul Zaman, matagal talaga. Matagal na matagal. Hanggat hindi mapupuno ang society ng kaguluhan, ng kapahamakan, ng insecurities, corruption, tyrants, marami na. So hanggang hindi napupuno yun, at hanggat ang mga followers ng Ahlul Bayt ay hindi nagtatawbat o kaya nagre-reform ng kanilang sarili sa kasalanan, malamang matatagalan pa ang paglabas o kaya pag-reappear ng Imamul Zaman sa ating society. So, ano ang mangyari sa atin? Ang mangyari sa atin, dapat sa panahon na ito, dapat hintayin natin ang Imamul Zaman. Meron tayong hope sa ating sarili na hihintayin na talaga natin at i-prepare natin ang ating sarili na kung makarating ang Imamul Zaman ay sasama ako sa kanya. So, mayroong mga
yung mga tao na nakapag-niyat o kaya may intention sila na ganun, dapat sila ay kung minsan sabi ng Imam Ali, ng Imam Ja'far Sadiq, sabi niya, isa sa mga obligasyon ninyo ngayon, mga Muslim kayo, al-buka ala firaqihi wa musibatihi. Dapat iyakan ninyo ang mga nangyari ngayon sa dunya, at saka iiyak din kayo, iiyakan ninyo ang pagkawala ng Imam Zaman. Yung separation niya sa atin ay dapat iiyakan natin dahil sabi ng Imam Ridha, man tadakkara musibana wa baka limartukiba minna kama ma'ana fi darajatina yawmal qiyamah. Yung sinuman ang mga umiiyak na mga tao kasi nare-remind nila ang nangyari sa Ahlul Bayt na pinapatay kinukuha ang kanilang karapatan. Sabi ng Imam Ridha, iiyak talaga sila, dahil magsasabi pa sila, sana nandoon ako sa panahon na yun para makatulong ako. Sabi ng Imam Ridha, kana ma'ana fi darajatina yawmal qiyamah. Ay kasama namin sila sa Day of Judgment, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So, ito pa. Sabi ng obligation ng mga imam, ng Imam Ridha, alayhi salam, sabi niya, isa sa mga obligation pa ng mga Shia sa panahon ng wala ang Imam Zaman, dapat ay an la yaksu qalbaka sababa tuli zamanil ghaibah bal yabqa turriyan bi dhikri maulahu. Sabi niya, dapat ang Shia o kaya ang mga Muslim sa panahon na yan, sa panahon na wala ang Imam Zaman, dapat hindi talaga siya magiging hopeless at mananatili na ang loob niya ay he is longing for the reappearance of Imam Zaman, at inaasam-asam niya na makakasama siya sa panahon na yun. Yun. Mayroon pang nasabi dito, sabi niya, al-ittifaq wal-ijtima' ala nusrati sahib az-zaman. Sabi niya, dapat isipin din at ipreparado rin ng mga Shia o kaya ng mga Muslimin ang ittifaq wal-ijtima', yung grupo na anong purpose ng grupo na yon? Nusrati ala sahib al-amri wal zaman. Yani, yung grupo na yon, sila ang pupuna sa obligation ng Imam Zaman. Yani, they will be the one to prepare the ground for the reappearance, for the coming of Imam Zaman. Sila ang gagawa ng daan para sa pagdating ng Imam Zaman. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng mga grupo. Yung grupo na yon ay walang ibang gagawin, magtulong sa mga nangangailangan, tulungan nila ang mga nangangailangan, at turuan ang mga taong walang kaalaman, at yung mga hindi pa nakakaalam kung sino ang imam, tuturuan nila. Yun ang mission nila. So, kailangan sa panahon na ito, meron tayong ganitong grupo. Yung grupo na walang interest, walang hinihintay na interest, walang ibang interest, kundi magiging followers o kaya grupo ng Imam Zaman. Insyaallah. Meron pa rito na nakasabi sa mga obligation ng mga yung mga Muslim, sabi niya, al-ihtimam fi ada'il hukukil maliyah al-muta'allika bi dha'mihim. Dapat, sabi niya, ang mga Muslim sa panahon ng paggaiba ng Imam Zaman, dapat meron silang concern, no? Yung concern sila sa mga kapatid nila na nangailangan, kung meron silang meron silang naipon, yung hukukul maliyah, yung hukuk, rights of their yung right ng kanilang yung pera nila, dapat kung minsan alam nila kung saan nila ipupunta ang pera na yun. Meron silang
ialot o kaya gagawin para ibigay sa mga nangangailangan at saka ibibigay nila sadaka sa Imamul Zaman for the sake of for the savior of Imamul Zaman, para masalamat o kaya salamat ang Imamul Zaman sa mga kapahamakan na yon. Dahil sabi ng Imam Ja'far Sadiq, sabi niya, itong pagbibigay ng yung concern na ito ng mga tao, kahit maliit man, sabi niya, lahu atharan khasan. Meron talaga siya concern o kaya meron talaga siyang effect sa pag-propagate ng doctrine ng Ahlul Bayt. Sabi niya, so, paihtimamu bihi wa ja'at at-tawsya wal amru bihi. Hanggat sinabi pa ng mga imam, dapat, sabi niya, gagawin talaga yan ng mga Shia o kaya yung naniniwala sa Ahlul Bayt. Insha'Allah. So, ang last na sabihin ko ay ang mas'uliyah o kaya yung mga ulama gaya ng nakapag-aral o kaya nagbabasa ng book, parang ulama na rin yun, no? Kasi sinabi natin kagabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ang ikra is not only to read. Mag-research, magsulat. Unang-una, pag-aralan mo kung paano ka makabasa ng Quran. First. Secondly, pag-aralan mo rin kung ano ang Quran na yon para maka-share ka ng knowledge na ano mo. At huwag ka lang paupo-upo. Dapat, mag-research ka kung ano talaga ang real o tunay na religion o kaya ano talaga ang Islam na yan. Sabi niya, ang isa sa mga obligation na yan, ay yadhar al-ulama amaluhum wa yursidul jahilina ila jawabi subahatil mukhalifin. Sabi niya, dapat sa panahon na yan, itong ngayon, ay yadhar al-ulama. Dapat magsilabasan ng mga ulama, yung mga knowledgeable o mga scholars, na at ipalabas nila ang kanilang ilmo. Yani magpropagate sila ng ilmo sa mga tao at gairan nila. Mag-guide sila sa mga nangangailangan, yung mga taong wala pang kaalaman tungkol sa Islam o kaya tungkol sa Ahlul Bayt. So sabi niya, wa yunqidhuhum min al-hirati, at saka sabi niya, dapat i-save mo yung mga tao galing sa kapahamakan galing sa masamang landas na yan. So, ang last ay idharul mahabba wal wila lahu. Mga kapatid sa Islam, yung mga nagkiklaim na sila ay Shia ng Imam Mahdi, dapat mag-invite tayo sa mga tao, idharul mahabba. Ipalabas natin ang pagmamahal na tunay ng pagmamahal sa Imamul Zaman wal wila lahu. At iparama natin talaga na tayo ay naniwala at sasama sa Imamul Zaman. Yun ay makikita natin sa ating movement ngayon. Kung totoong-totoo yun, dapat hindi ka na paupo-upo lang. Dapat meron ka talagang gagawin para ma-save ang mga nangangailangan. Kasi hinihintay ka ng iyong society, hinihintay ka ng iyong lugar, hinihintay ka ng mga taong nangangailangan. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, hanggang dito na lang po ang lecture natin. At yung Imam Mahdi na yan, sinasabi natin, Ajjalallahu farajahu sharif, ay pinanganak na siya. Pinanganak siya 15 of Sa'ban. 15 of Sa'ban sa year 255 after Hijrah. So, meron na siyang more than 1,000 years. So, hindi natin matake yan dahil wala na tayong time. Inshallah, sa susunod na pagbalik namin dito, baka matake up din natin yan. Ang Imamul Zaman, ulitin ko, sa paniniwala ng Ahlul Bayt at sa Quran at sa Hadith, ang Imamul Zaman pinanganak sa Sa'ban, 15 of Sa'ban, sa year 255 after the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. I hope na inshallah mayroon kayong nakuha kahit kaunti, at yung kaunti na yung nakuha ninyo, inshallah ingatan ninyo at i-spread din ninyo sa mga ibang kapatid natin na hindi na-attend dito, inshallah. Wa ba'du dhalik,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.